Sabi ng pamilya ko, hindi na daw ako amoy danggit, amoy penoy na daw ako. O diba, may ibang bansag na naman sila sa akin, penoy. Kailan ako naging penoy? Hindi ako amoy penoy, no? Basura na yan. Diba kasi nga, ilang linggo akong hindi naligo. Porkit hindi ako naligo, amoy penoy na kaagad. Sobra kayo magpanghusga kayo sa akin. Kala nyo naman, ang babangon nyo. Sabi ni mama, pagising ko daw bukas at umaraw, maliligo na daw ako. So ako, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pagising ko, sana po umuulan para po hindi ako maligo. Kasi po ayoko pong maligo dahil hindi po totoo na amoy penoy ako. So kinabukasan, pagtingin ko pa lang sa pintana, bad trip na kaagad, maaraw, kakainis. Naku po, matutuloy ang aking pagligo. Kakainis, ayoko pa matutulog pa ako. Ganon. Kasi naman, tinan nyo naman yung panahon, sobrang cozy, mahangin, tapos talagang umaaraw na. So bago mangyari ang mga bagay na hindi ko naman kagustuhan, pumunta muna kami sa kabilang kwarto kasi dito natutulog yung mga pinsan ko. And ayun, sabi nga ni Ate Shanshan, ako daw amoy penoy na daw talaga, kailangan ko na daw maligo. So bumaba na nga kami, nagtago ako dun sa may labas ng pintuan, tapos tinatawag ako ni mama kasi nga maliligo na daw kami. Ay siya, maliligo ako, ha? Ano? Tapos maliligo na nga ako, edi nagkakaripas ako ng takbo. Tingnan nyo nga sa pagbo-voice over, natataranta pa rin ako. So ayun nga, tumakyat nga ako sa taas, kumaripas nga ako ng takbo kasi nga ayokong maligo sa baba nga ako naliligo, diba? Nakalimutan ko, meron nga palang CR dito sa taas. Malas talaga. Tapos ayun, so tinawag na ni mama si dada kasi nga hindi na nga ako nagpapapilit na maligo. So buhatin daw ako, kailangan na akong buhatin kasi nga ayoko talaga, pinipikatan ko yung katawan ko para di nila ako mabuhat. Nasa 35 kilo na ata ako pero hindi ko sure. Hindi, charot. Payat lang ako, no? 16 kilo lang ako, sexy ako. Tapos ayun na nga, nangyari na nga mga bagay na hindi dapat nangyayari Sobrang bango ko pero pinapaliguan ako. So ayan, hindi ko pinapansin si mama kasi nga pinaliguan ako, basang-basang sisiw na naman ako. Talaga magiging penoy talaga ako sa mga ginagawa nila. So ayoko talagang pansinin si mama kasi galit talaga ako sa kanya. So ayun, at the end of the day, nanay ko pa rin siya. Kailangan ko pa rin talaga siyang pansinin kasi nga syempre siya yung nagpapakain sa akin. Wala akong choice kundi talagang pansinin talaga siya. Syempre love ko siya. So ayun, pinabanguan ako ni mama kasi nga syempre para mas mabango daw ako. Tapos tong si ate, masyadong inggitera, magpapabango din daw siya. Hindi naman pinaliguan si ate kasi nga hindi naman daw mabaho talaga si ate. Walang amoy talaga si ate, as hindi siya nangangamoy baho. So ayun, pinapabanguan lang siya para mapanatili daw na mabango pa rin si ate. Diba, ang unfair. Ako laging pinapaliguan si ate, hindi. So pagkatapos nga namin kumain, pinatulog na kami ni mama dito sa taas para daw lumaki pa kami. Kaso si ate parang hindi na siya lalaki kasi masyonda na siya. Hindi, charot lang. So ayun nga, pagkagising ko, natupad yung wish ko, natupad yung pray ko na sana pagising ko umulan. Kasi nung nagising ako ng tanghali, boom, umulan. Ay, thank you Lord. Pero medyo late yung sagot mo. Pero thank you pa rin Lord sa pagtupad sa prayers ko. Sige na nga, bye-bye kasi nakaligo naman ako. Ito yung kwento ko and goodbye!